Dumalaw at nag-alay ng taos-pusong panalangin si Vice Presidente Sara Duterte sa mga biktima ng Bagyong Tino, isang linggo matapos manalasa ang bagyo sa Kabisayaan, kung saan binisita niya ang burol ng 6 na individual na kasulukuyang nakahimlay sa Liloan Central School sa Cebu ngayong araw. Kasabay ng kanyang pagbisita sa burol, nagbigay siya ng taimtim na dasal, lalo na para sa mga minor de edad na bata na nasawi matapos itong aksidenteng maanod sa rumagasang baha. Ang kanyang pagbisita ay naghatid ng suporta sa mga nagluluksa at naulilang pamilya, lalo pat ang 6 na namatay ay magkakamag-anak na kinitil ang buhay dahil sa trahedya. Dahil dito, nagbigay ang Vice Presidente ng pinansyal na tulong kung saan magkakatanggap ang bawat isa sa mga pamilya ng tig 15,000 pesos cash. Sa kanyang naging pahayag sa mga membro ng media, ibinahagi niya na ang Office of the Vice President Relief Operations Center ay kasulukuyang meron pagkaragdagang food at non-food relief items na ipamamahagi sa panahon ng kalamidad. Sa kabilang banda, tinalakay din niya ang kahalagahan ng pagiging makatuwiran ng galit ng publiko sa gobyerno na itinuturing kanlungan, ngunit kabiguan lamang ang naibigay. Kabilang sa layunin ng pagbisita ng Vice Presidente ang pagsuri rin ng kalagayan ng mga residente sa nabanggit na lugar. Kaugnay nito, nagtungo rin siya sa iba't ibang barangay sa Liloan, partikular na sa barangay Kutkot, upang mag-abot ng relief goods mula sa Duterte team, at pagkatapos ay dumiretso ito sa lungsod ng Danao sa Taytay Elementary School, isang evacuation center, upang tingnan ang sitwasyon ng mga evacuees sa naturang lugar. Natural na sumama yung loob, magka-trauma, magka-phobia, magalit ng mga tao. Dahil ang expectation nila is that government will work for them. And in this case, they feel as if governments failed them. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!